Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong pong Campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-101 gabi ng San Telmo Society. Kamusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. If this is your first time listening to the San Telmo Society segment of our podcast, ito ay ang mga narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo mga topics at iba-ibang mga sources of katatakutan. Pero ang bottom line, it's all rooted in our primal fears. Now, keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka parang simpleng kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, if ever you do, just take it easy. With that out of the way, punta na tayo sa unang kwento ngayong gabi. This is the story of Orlok and his strange encounter on his commute in a jeepney. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello po, kumusta ka, Master Earl? Just call me Orlok. I would like to share po itong weird na nangyari sa akin. Hindi ko alam kung may tuturing ito na supernatural encounter. Kayo na po ang humusga after niyong magbasa ng kwento ko. Nangyari po ito nung nagwo-work ako sa isang BPO sa Tarlac. Taga-QC na po ako ngayon but I stayed sa bahay ng lola ko noong nagtatrabaho pa ako sa Tarlac. I remember it was raining that time. Sumakay ako ng jeep pa uwi. Alam ko last trip na yon, kaya medyo natagalan yung driver sa paghihintay na punuin ng pasahero ang kanyang jeepney. Siguro mga 6 pa lang yung sakay nung sumampa ako sa loob ng jeep. May sumakay pang isang pasahero noong nag-decide na ang driver na umalis. Medyo late night na rin kasi yon. Maybe that was about 30 minutes before midnight. As we travel, naalala ko na humuhupa na rin yung ulan and it was a sigh of relief for me kasi hindi ako nakapagdala ng payong that night. As usual, nagsa-sound trip ako sa biyahe. Pag nasa biyahe ako, isang earphone lang talaga ang suot ko. Madalas, right earphone po. Ilang kilometro lang ang biyahe ay unti-unti na ring bumababa ang mga kasama kong pasahero sa jeep. Ako na lang ang sakay dahil sa mismong terminal ako bababa kung saan pumaparada ang mga jeep sa amin. Pumesto ako sa likod mismo ng driver, sa bandang harapan ng mahabang passenger seat. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabrowse sa music player ko nang may narinig ako na nagsabing, "Bayad mi po." Which translates to, "Bayad po namin." In Tagalog. Napakanot ako ng noo at itinigil ko ang pagbabrowse sa phone at akmang kukunin ang bayad. Nilhad ko yung palad ko nang ma-realize ko na Wala akong ibang kasama sa passenger seats ng jeep at hindi rin naman tumigil ang jeep para magsakay ng bagong pasahero. I'm shocked. Ginapangan ng lamig ang buong katawan ko at lalo akong natakot nang masulyapan ko na nakalahad din palikod ang kamay ni Kuya Driver na akmang nag-aabang din ng bayad mula sa kung sino man ang nagsalita. That means narinig niya rin yun. Napamura na lang yung driver sabay busina ng 3 beses habang nagmamaneho. "Sino yun?" tanong niya sa akin. Sinisipat niya ako mula sa rearview mirror niya. Di ako makasagot kasi I'm still in a state of shock. Napansin yata ni Kuya na sobrang takot ako that time. Umiling na lang ako as a response kasi I was confused doon sa nangyari. Paano walang tao super audible na may nagsalita, sabi ko sa isip ko. Ilang minuto lang ng pagmamaneho ay itinigil ni Kuyang driver ang jeep. Sabay sabing, "Lipat ka dito sa harap." Itinuro niya ang upuan sa gilid niya. Puno man ako ng takot pero kumaripas talaga ako ng takbo palabas at lumipat sa gilid ng driver.
Doon ko nalaman na medyo malakas pa pala ang ambon dahil nabasa ako. Pero okay lang kasi I feel safe dito sa bagong pwesto ko. Nagpasalamat ako habang pinupunasan ko ng beam ang basa akong braso. Bumusina ulit si kuya bago pinaandar ang jeep. Di pa nakakalayo ay naikwento ni kuya na yung spot na tinigilan daw namin ay malapit kung saan nangyari yung Hacienda Luisita Massacre noong 2004. Napalunok na lang ako nang malaman ko yun habang nakikinig sa kwento niya. Kaya nga madalas akong bumubisina sa part ng road na yan. Dagdag niya pa sa kwento niya. Habang nasa biyahe, naisip ko na naman yung narinig namin na nagsalita. Napatingin ako sa rearview mirror pero wala pa rin talaga akong nakikita. Nirecall ko yung sinabi ng boses na bayad po namin. It means hindi lang siya mag-isa. May kasama siya or marami sila. Napailing na lang ako habang iniisip ko yun kasi mas lalo akong natakot. Ilang kilometro pa ang nagdaan, medyo nawala na rin ang takot namin nang may pumarang magbabarkada sa gilid ng daan. Lalong gumaan yung feeling ko kasi may kasama na kami ni kuya sa biyahe. Medyo maingay sila. Nagkwekwentuhan sila habang pagsampa ng jeep. Tiningnan ko sila sa rearview mirror pero nakita ko lang na nagbibiroan sila habang nagsosolicit ng mga bayad ng isa't isa. Ilang minuto lang ay pansin ko na nag-move forward na yung isa sa mga kasama nila. Inabot niya yung bayad at sabi, "Bayad mi po." Tumaas lahat ng buhok ko sa katawan dahil kaboses niya yung narinig naming nagsalita kanina. Hindi ako magkakamali. Same tone of voice. Siya yun. Tiningnan ko si kuyang driver. He's mouthing, "Tanay dana." It's a curse word dito sa Kapampangan. Kita ko rin ang gulat at pagtataka sa mukha niya. Kinuha niya yung bayad nila. Habang nilalapit niya yung palad niya sa pasahero, pansin ko na nanginginig yung kamay niya. Grabe yung fear in the air sa driver's seat. Ramdam na ramdam ko siya that time. Napabusina na lang ulit yung driver pagkalagay ng bayad ng mga bagong pasahero sa lalagyan niya ng pera. Kahit takot, nagmasid ako sa mga bagong pasahero sa rearview mirror. Pero wala namang weird or something eerie sa kanila. Hindi naman sila mukhang mga multo. Umalingaw-ngaw pa nga ang daldalan nila hanggang sa kinauupuan namin. It means everything is normal. Nagmaneho na lang ng tahimik si kuya driver at hindi na rin ako nagsalita about what happened. We shrugged it off. I'm so glad talaga na nothing bad happened that night. Apart from nashock ako hanggang sa paglalakad pa uwi. Until now, napapatanong pa rin ako sa sarili ko kung supernatural ba yung experience namin or should it be a case ng sinasabi nilang glitch in the Matrix? What's your opinion po? Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Campmaster. Padayon. Hi Orlok, sa setting pa lang ng kwento mo na umuulan tapos nasa area ka ng Hacienda Luisita tragedy, parang it unintentionally led to the story set, no? Pero nakakatakot dito was may iba pang nakarinig. Ibig sabihin may validation nung nangyari sa'yo. From what I understood was narinig nyo yung dialogue ng mga group of people na sasakay pa lang sa jeep nyo, tama ba? Like precognitively. Amazing naman nun. Paano kung may time warp dun sa lugar na nadaanan ng jeep? Wala, ito na naman ako sa time-space continuum. Mapapaisip na naman ako nito. Pero next time na lang, may dalawang kwento pa tayo for tonight. Thank you for sending the story, Orlok. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik pa tayo for 2 more tales. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Our
next storyteller is Ren, and ito ang story ng kanyang pag-overnight sa bahay ng namatay niyang tito. Pakinggan natin ang kwento niya. Hi Camp Master and hi campers. I'm Ren. Una ko pang narinig tong podcast nyo 6 months ago. Dahil nga sa graveyard shift ako and madalas antukin ako sa work. Naghahanap ako ng way para hindi antukin and nakita ko nga yung Philippine Campfire Stories. Sakto, marami rin akong paranormal experiences kaya sobrang nahook na rin ako sa mga stories ng ibang campers. First time ko pong mag-share ng story. This happened nung around nasa 2008 and mga 9 years old pa lang ako noon. Bata pa ako noon, marami na daw talaga ako nakikitang hindi normal according to my mom. Umuwi kami sa province noon. Sa tapat ng compound namin sa aming probinsya ay maraming puno. May malalaking kawayan na sobrang kapal na natatakpan na yung sinag ng araw. Sa loob ng compound naman ay may lumang family house kami. And sa tapat nun ay bahay ng tito ko na yumao na. Napabayaan na rin yung bahay kasi namatay siya nung ginagawa pa lang yung bahay niya. And since holiday season kami umuwi, marami ring nagsiuwian na relatives kaya hindi kami kasya sa family house. Para may matuluyan kami, dun kami nagstay sa abandoned house ng tito ko. Isang gabi nung bakasyon namin na yun, nang nasa bahay kami ni tito at nagpapahinga na ang lahat, nagising ako sa kalabog ng back door, sa tahol ng aso, at sa ingay ng mga manok. Alam mo yung pakiramdam na may ibang tao na pumasok sa bahay? Nung tiningnan ko yung tabi ng kama na hinihigaan namin, may nakita kong lalaki na naka-white shirt, brown shorts, and white and red na slippers. Nakaharap siya sa lumang cabinet sa loob ng bahay ng tito ko. Natakot ako nung time na yun kasi akala ko magnanakaw and nagtalokbong ako at sumilip ulit pero andun lang yung lalaking nakatayo. Hanggang sa nakatulog na ako at kinaumagahan, wala namang kwento ng magnanakaw sa amin. Hanggang sa nakauwi na kami ng Baguio, hindi ko pa rin makakalimutan yung nakita ko. Fast forward ng mga 11 years old na ako, ipinakita sa akin ng pinsan ko yung picture ng tito namin na namatay. Pero yung picture kasi na yun yung picture niya nung pinatay siya at nakita nila siyang nakabulagta. Laking gulat ko kasi kung anong itsura ng nakita kong lalaki nung 9 years old ako. Yun na yun yung suot niya sa picture nang nakadapa siya at nakabulagta. White shirts, brown shorts, at yung slippers niya na red and white. Hanggang dito na lang muna, Camp Master. Marami pa akong gustong ikwento pero sa susunod na lang po. More power and more stories soon. Hello Ren, nakakalungkot naman na pinatay ang tito mo. Baka nga siya talaga yon at hindi pa siya nakakatawid. Nahuli kaya kung sino ang pumatay sa kanya? Ano kaya ang binabantayan niya sa cabinet niya? Sana matahimik na ang tito mo rin. Salamat na din sa pakikinig mo dito at sana natutulungan ka ng podcast na manatiling gising sa graveyard shift na trabaho mo. Ingat ka lagi rin. We have another story for tonight at ito ay galing kay Al at sa nakita niyang kuya niya. Pakinggan natin si Al. Hello Camp Master, tawagin niyo na lang akong Al. Matagal na ako nakikinig dito sa podcast pero ngayon ko lang sinubukang isulat ang karanasan ko ng mga kababalagan. Ang probinsya namin ay Occidental Mindoro. Doon talaga ang sa amin. Pero ngayon ay nasa Manila na ako nag-aaral. Marami akong kwento na nalalaman dito sa area namin. Mga karanasan din ng mga kaibigan at mga kapamilya dahil nga sa amin, madalas kaming nagkukwentuhan. Halos lahat kami doon ay magkakakilala at magkakaklose na.
Sa palibot na bahay namin, lahat ay may karanasan or may creepy story. Dahil nga magkaka-close kami, so nakakapunta ako sa bahay nila. Sa kaliwa, kanan at harap. Pati na din sa mga karatig bahay. Sa likod lang namin na bakanting lote, walang bahay. Maging sa bahay namin mismo, meron din katatakutan dun. So, yun ang ikukwento ko ngayon. Yung mga karanasan ko sa aming bahay. Yung ancestral house namin ay luma at mukha ng haunted house sa unang tingin. Pero madalas may tao. Dagdag pa yung mga puno ng mangga na malalaki sa bakuran namin. Isang gabi noon, may inuman. Hindi ko lang matandaan kung anong celebration o okasyon ang meron. Mag-aalas 10 na noong naguhugas ako ng plato. Sa kusina namin, yung lababo ay may bintana sa harap tapos tagusan yung makikita mo sa kabilang bahay dahil bintana din ang kaharap. Ibig sabihin, makikita mo na ang loob ng bahay sa kabila. Kapag nakaharap ka sa lababo, sa kaliwa mo ay backdoor na. Yung likod ng bahay namin. Madilim pero makikita mo yung mga bagay-bagay sa bukana ng backdoor dahil sa ilaw na galing sa kusina. Maaaninag mo ang washing machine, mga 2 metro ang layo. Habang naguhugas ako, nakatungtong ang paa sa drum ng tubig. Nakita ko sa peripheral view ko na may nakatayong lalaki. Tapos, nung tiningnan ko, yung kuya ko pala. Naka-jersey, nakatayo lang, hindi umimik. Medyo nakayuko tapos yung kamay, nakapang siga pose. Yung medyo nakabuka at hindi nakalapat sa katawan at hindi ko din kita ang mukha dahil sa dilim. Aninag ko lang yung konting portion ng katawan pero makikilala pa din. Sinabi ko sa kanya, "Yan, nananakot pa. Hindi naman ako natatakot." Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos tinuloy ko lang yung hinuhugasan ko. Patapos na din ako nun. Siguro mga 4 na plato na banlawi na lang. Meaning mabilisan lang ang pagkakita ko sa kanya. Nang matapos ako, hindi ko na siya nakita. Ang sabi ko, "Bah, ang bilis naman nun." Nagpunta ako sa terrace namin kung saan may nagiinuman. Tapos, ilang segundo lang, dumating ang kuya ko na nakita ko sa likod. Nakamator galing sa labas. Sa palengke daw nang galing. Pagkababa niya, kinausap ko siya agad. Ang sabi ko, "Saan ka galing?" Tapos sumagot siya, "Sa palengke, bumili ng yelo." Tinanong ko siya kung kanina pa siya sa palengke at sinabi ko din na nakita ko siya sa likod. Kinilabutan ako ng mga oras na yon at parehas din kaming nagtaka. Mula noon kapag naguhugas ako o may gagawin sa kusina, sinasarado ko na yung pinto. Hindi lang ito yung pagkakataon na may nanggaya din sa amin. Yun lang po, Camp Master. Salamat po. Another doppelganger story here, no? Alam mo kung ano yung nakakatakot lagi sa mga doppelganger stories. Those are the fact that they are just there. Not doing anything. Just staring at you. Wala pa naman ako nakuhang story na yung doppelganger intentionally acted ill or yung may ginagawa talagang kaduda-duda. Pero minsan, nakakatakot din kasi yung hindi nagsasalita. Yung nakatigil lang. Para saan nakakatakot yun? Thank you so much sa pagkwento mo ngayon, Al. We have some comments from the previous episodes na babanggitin natin dito sa ating special segment called The Camper Shoutouts. Sa episode 216, SS97, sa mga storya ni Jade at ni Joanna, sabi ni Ceasefire Now. You mentioned once na you work in a derm clinic. Meron ka bang little-known skincare tips na gusto mong i-share sa amin? Could be anything. Thanks at Free Palestine. Thank you, Ceasefire Now. Yung dermatology clinic kasi namin parang more on siya yung generic dermatologist. So, we do, hindi siya cosmetic. So, more on parang spotting mga moles, mga skin cancer, ganun. So,
Pero kung skincare tips, siguro, use niacinamide to lighten the scars. Kung meron kayong mga acne scars, ganyan, and you wanted them to be, a little lighter or a little faded away, yun, niacinamide helps. Sabi naman ni JD De Jesus, Campmaster, kalahati story, kalahati yung shoutout. Sana mahabaan yung story narration. Thank you, JD. And that's it for joke lang. Ayan, sige. I-clear natin to para kay JD. Episode 213, SS94. Trixie Marie Imperial, sabi niya, instead of matakot, nasampal ako ng kahirapan. Ito yung maraming bahay na haunted, di ba? Oo, hindi ka nag-iisa, Trixie. Giovanna Gogola, sabi niya, nakaka-inspire po. Thank you. Di ko alam kung ano yung nakaka-inspire, pero okay na na-inspire ka. Emily Marquez, sabi, ang daming properties. Nakakaingit, no, Emily? Sana ako din, maraming properties. Episode 212, sabi ni Doc Cha Reyes Zosa, sabi niya, derma here, could be scabies, causing the night itchies. Could have gotten it from other kids. Yan. Tama si Doc Cha kasi syempre, siya yung dermatologist. Pakinggan natin siya. And pwede ring contact dermatitis. So, yun, baka merong nakakagat na insekto, ganyan. Pwede rin yun. Baka may mga alaga sa bahay na may something na infectious. Yun. Para sa mga yung letter sender na nangangati sa gabi, ganun. Tapos pina-albularyo, yung pala daw ay may nagambalang duwende. Ano lang naman yan, mga teorya. So, yun. Thanks, Doc Cha. Salamat sa pakikinig mo. And that's it for Camper Shoutouts. Ayan, para maikli lang. Kung gusto mo ring marinig yung name at mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search the Philippine Camper Stories at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode na ito. Babasahin ko mapipiling sagot sa mga susunod na episodes, and just remember to be kind whenever you share your thoughts. Dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. And dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo. Medyo feeling generous ka today. You can send love and appreciation by giving monetary tips sa ating PayPal account. You can search earlm.work@gmail.com. Siyempre yung link na yon ay makikita mo naman sa ating episode show notes. Kung gusto mo naman ng mga video content at iba pang additional content, magpunta ka sa Patreon page and subscribe there for as little as $1 to $5. Pwede ka magpunta sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating full video podcast agad-agad. Kung gusto mo namang makapanood ng libre, ay magpunta ka sa YouTube at hanapin ang Philippine Camper Stories channel. Nandun yung mga short previews ng mga videos na nasa Patreon. Yun. You can also subscribe there kasi libre naman. And if you really want to help, you can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running for free. Yun. Anyway, panghuli, kung may kwento ka pa na gusto mong i-share sa atin, isend mo na yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously.
Any similarity to real individuals or events is coincidental.